Sige po mga kapatid, tayo po magsisipulang natin gawain. Mag-pray po tayo. Amang Diyos na makapangyarihan sila. Panginoon, patuloy namin Lord na tinataas Panginoon. Patuloy namin pinupuri Panginoon. Panginoon, sa gabi mo kita Panginoon, tinanong po Lord na samahan po kami sa aming gawain Panginoon. Pero maguna, mas wala mag-isipan Lord para sa aming mga nawa, ng mga salita Panginoon. Ganyan po Lord sa mga kapatid na wala kayo Lord, na makita sa kanila para Lord sa gawain Lord. Ito na lang Lord sa Panginoon ni Jesus. Amen. Pagkakita po natin ang sanctuary. Lord, prepare me, big sanctuary, pure and holy, tried and true, with thanksgiving, I'll keep living sanctuary for you. Lord, prepare me sanctuary, pure and holy, tried and true, with thanksgiving, I'll be a living sanctuary.
When I am old, some wonder, consider all the world that hasn't made. I see the stars, I hear the rolling thunder, my heart throughout the universe is playing. It sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. This is my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. I think that God is unsparing, sent Him to die. I scarce can take it. On the cross, my burden landed therein. He bled and died. He take away my sin. This is my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. This is my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. I shall with shadow of creation and take me home. What joy shall fill my heart, and I shall bow in humble adoration and there proclaim, my God, how great thou art. Sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. This is my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. How great thou art, how great thou art. How great thou art, how great thou art. Lord, ako Lord, sa iyong mga namin ka sa gawaan, Lord. Dahil na po Lord na ang hamang Lord ang ginawa kami Lord sa buhay ng tao kami Lord. Lord, maraming salamat Lord sa mga ni Jesus. Amen po. Sige po, ang ating pong testimony po ay pumunta po ni Sister Larnie Acosta.
Magandang gabi po sa inyong lahat. Tunay na po na napakabuti po ng Diyos sa aming buhay. Dahil po sa loob po ng isang taon, kami po ay kanyang ginabayan, iningatan, at hindi niya kami pinabayaan sa mga pagsubok na nararanasan namin sa aming buhay. Nagpapasalamat din ako sa patuloy na kalakasan na pinagkakaloob niya, sa patuloy na promisyon na aming nararanasan sa araw-araw. Secondly, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa matagumpay na operasyon ng aking kapatid na nasa Amerika. Inoperahan po siya sa tuhod at ngayon po ay nagpapagaling na at nakakalakad na po siya gamit po ang baston po ba tawag doon? Tungkod. Ayun, salamat. Kuya Rodel. At pangatlo po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil po sa loob ng isang taon, yung aming pinagdadasal na magkakapatid ay lumabas na po. Nilabas na po ng LR Land Revenue, ano ba tawag? Ng Bureau of Land, yung aming pong hinihiling na yung aming pong minanang lote ay magkaroon na po o mailabas na yung subdivision plan. Maraming po salamat dahil isang taon po talaga namin hintay ito. At sa pamamagitan po nito, masasubdivide na po namin yung aming lote na nasa Angat, Bulacan. Kung pwede nga lang po ilipat ang Montalban sa Bulacan Why not? Di po ba? Napakalaking lote po noon na I think ilang hektarya po yung nahanap po namin yon sa aking daddy. Papasalamat po ako sa pag-iingat sa aking mga anak sa kanilang pagbabiyahe sa araw-araw sa pag-uwi sa kinabukasan kasi po sa Rainier po laging graveyard pa tawag doon. Paggabi po. Graveyard shift. Oo po. Yung po, sa Diyos po ang lahat ng papuri. Ito? Ito ba yung magkaka-testimony? Ako na lang. Sige po, ako rin po nagpapasalamat Lord sa nakakasa na binibigay sa amin Lord. Magamat may mga tumarting na mga pagsubok, hindi pa rin kami nawalan ng pag-asa na makaka-recover. Ayun po, ating makita ngayon ang mensahe ng ating Panginoon, dadalhin na Sister Leonie Santos. Salamat, Brother Ray. Magandang gabi sa ating lahat. Isa pong kagalakan na muli ay makatayo dito sa inyong harapan at may bahagi ng salita ng Diyos. Yung ating pong pamagat sa ating mensahe ngayon ay divine calling. What is meant by divine? It is sacred. Yung sagrado talaga, divine. It means the calling to us is not by anyone, but the call is from God Himself. Before, tayo namuhay na malayo sa Diyos, ang gawain natin ay pawang makasanlibutan, tulad ng pag-attend ng party na nangyari sa akin yan nung ako'y dalaga pa. Kahit hanggang madaling araw na enjoy party life, noon kasi wala pang internet, hindi katulad ngayon maraming na paglilibangan. Pag gusto mong manood ng sine, kasama ang barkada, go lang, kahit hanggang gabi. So, wasting time with barkada but enjoying that life. And many more na naglalayo sa ating Panginoon. Pero, dumating ang time na nakita ng Lord, ang anak kong ito, kailangan ng baguhin. So,
Inalis ako ng Diyos sa buhay na makasalibutan. Kaya dumating ang time na tinawag din ako ng Diyos. At ang pamagat niya ay Divine Calling. At matatagpuan po natin ang mensahe sa 2 Peter chapter 1, verse 3 to 11. At tayo po ay tumayong lahat bilang paggalang sa salita ng Diyos. 2 Peter Tagalog. Sige, Tagalog. Kasi basahin ko muna yung sa English, ano? 2 Peter 3, chapter 1, verse 10 to 11. His divine power has given us everything we need for life and godliness through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Sa verse 4, through this, He has given us His very great and precious promises, so that through them you may participate in the divine nature and escape the corruption in the world caused by evil desires. Verse 5, for this very reason, make every effort to add to your faith goodness, and to goodness, knowledge, and to knowledge, self-control, and to self-control, perseverance, and to perseverance, godliness, and to godliness, brotherly kindness, and to brotherly kindness, love. For if you possess these qualities in increasing measure, they will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of our Lord Jesus Christ. But if anyone does not have them, he is nearsighted and blind, and has forgotten that he has been cleansed from his past sins. Verse 10, therefore, my brothers and sisters, be all of the more eager to make your calling and election sure. For if you do these things, you will never fall, and you will receive a rich welcome into the eternal kingdom of our Lord and Savior, Jesus Christ. Sa Tagalog po, sa verse 3, tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na nagtuturo sa atin upang tayo mamuhay na maka-Diyos. Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Jesus na siya rin tumawag sa atin upang pahaginan tayo ng kanyang kalwalhatian at kadakilaan. Sa parang ito ay binigyan niya tayo ng mga dakila at napakahalagang pangako upang makaiwas tayo sa nakasisirang pagnanasa sa libutang ito upang makapahagi tayo sa kanyang likas bilang Diyos. Verse 5, dahil dito, sikapin niyo idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan, sa inyong kabutihan ang kaalaman, sa inyong kaalaman ang pagpipigil sa sarili, sa inyong pagpipigil sa sarili ang katatagan, sa inyong katatagan ang pagiging makadiyos, sa inyong pagiging makadiyos ang pagmamalasakit sa kapatid, at sa inyong pagmamalasakit sa kapatid at ang pag-ibig. Kung ang mga katangiang ito ay taglay ninyo at pinagyayaman, ang inyong pagkakilala sa Panginoong Jesucristo ay hindi mawawala ng kabuluhan at kapakinabangan. Verse 9, ngunit
kung wala sa inyo ang mga ito, kayo ay parang bulag at hindi nakakita at nakalimot na, nanilinis na kayo ng sa inyong mga kasalanan. Verse 10, tayo po sabay-sabay. Kaya nga mga kapatid, kahit kayo matigasig upang matiyak ninyo na kayo ay tinawag at pinili ng Diyos. Kung gagawin niyo ito, hindi kayo matipiso. Sa ganitong paraan, kayo malugod at papasukin sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoong Diyos at tagapagligtas na si Yesu Cristo. Tayo kayo manalangin, Panginoon. Salamat po sa oras na ito. Gabayan po ako sa aming pagbubulay-bulay ng iyong mga salita, Panginoon. Tago po ako sa iyong likuran. Ikaw po, Panginoon, na makita sa aking buhay at hindi ang aking kahinaan. At palain mo po ang oras na ito. Naitingo mo po sa puso ng bawat isa ang iyong mga salita at may sa buhay po namin ito sa araw-araw ng buhay. Salamat po, Ama. Pangunahan mo po kami hanggang sa matapos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito po na po na. Ang mensahe po ay tatlong bagay na ating pagbubulay-bulayan. Una, chapter 1, godliness through our knowledge of Christ. And letter A, live by His words. Tinanggap natin sa kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na nagtuturo sa atin upang tayo mamuhay na makadiyos. Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Jesus. Nasaring tumawag sa atin upang mahaginan tayo ng kanyang kalwalatian at kadakilaan. Habang nag-pray tayo, nananalangin tayo, gumagawa ng devotion, at habang binubulay-bulay ang salita ng Diyos sa ating pagdidevosyon, nangunusap sa puso natin ang Holy Spirit at ipinauunawa ang mensahe sa atin. Habang nagpapatuloy tayo sa ating pananampalataya, tumitimo naman sa puso natin ang sakripisyong ginawa ng Panginoong Jesus sa krus. At habang lumalalim tayo sa salita ng Diyos, lumalawak ang ating kaalaman sa mga bagay na espiritual. Ang pagtanggap natin sa Panginoong Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas ay lalo pang nagpatingkad ng ating paglalim sa salita ng Diyos. Ang banal na Espiritu ay siyang gumagabay sa buhay natin sa mga bagay na espiritual, pananalangin, pagdidevosyon, pagdalo sa mga gawain sa church, distrito man o national. Parang ang pakiramdam natin ay kulang kapag tayo ay hindi nakadalo sa Sunday service, midweek service, o hindi tayo nakadalo sa iniaata sa atin na pagdalo sa ganitong gawain sa district o sa national. Parang may kulang sa buhay natin kapag may mga bagay na hindi natin nagagampanan, katulad ng cell group. Wala na yung cell group eh. Kasi simula na makapila na hindi na ako nakapag-cell group sa kabagayan. Pero siguro pagka nawala na yung oras ko nito, pabalik ako sa ganung gawain. At natutuwa naman ako kasi yung mga bata na natuturuan ko ay malaya na nakakapunta rin sa church, dumadalo kasi study. Hanggang doon pa lang muna ang nagagawa ko. Pangalawa, so the first one is with godliness through our knowledge of Christ. So we live by His words and we live by His promises. Sabi dito, live by His promises by being faithful. Maraming pangako ang Diyos na pinabanggit sa Biblia. Nangako ang Diyos kay Abraham na magkakaroon siya ng anak sa kabila ng si Sarah ay tanda na. Pero tinupad ng Diyos yung magkakaroon ng anak at si Isaac ngayon. Si Job din ay nagtiwala sa pagkagawa ng Diyos sa kanyang buhay. Sa kabila ng mga
pagdurusa at kabiguan na naranasan niya. Hindi sa tumigil ng kanyang pananampalataya. Nagpatuloy lang siya at ibinalik ng Diyos ang lahat ng nawala sa kanya. Sobra-sobra pa. Dahil sabi nga sa verse 4, sa verse 4, sa paraang ito ay binigyan na tayo ng mga dakila at mahalagang pangako upang maiwas tayo sa nakasirang pagnanasa sa sanlibutan ito at upang makabahagi tayo sa kanyang bigas bilang Diyos. Kaya ang sabi nga ng Diyos, dahil dito sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan, ang kaalaman sa kabutihan sa inyo, idagdag sa inyong pananampalataya kabutihan, sa inyong kabutihan ang kaalaman, sa inyong kaalaman ang pagpipigil sa sarili, sa inyong pagpipigil sa sarili ang katatagan, sa inyong katatagan ang pagiging makadiyos. Sa inyong pagiging makadiyos ang pagmamalasakit sa kapwa, at sa inyong pagmamalasakit sa kapwa ang pag-ibig. So yung mga katangian na dapat natin ma-acquire sa sarili natin upang ang sinasabi dyan na godliness, the knowledge of Christ ay may sa buhay natin, may sa puso natin. Si Mary, Mama Mary, ay hindi niya alam na siya pala ay kapatid ng Diyos para isilang si Jesus. Pero nagtiwala lang siya sa Panginoon. Si Moises, nagtiwala lang din siya sa pangako ng Diyos na may tatawid niya ang mga Israelita sa dagat na pula para maalis sa pagkaalipin, at nangyari ang lahat sa tulong ng Diyos. Binanggit din sa isa sa mga utos ng Diyos na igalang ang ama at ina upang mabuhay ng matagal. Yung pangako na yon sa mga anak, igalang ang mga magulang upang mabuhay ng matagal. So makikita natin sa buhay ngayon sa may mga madaling mamatay, merong aga na mamatay, merong naman na talagang inaabot pa ng 100 years bago mamatay. Dahil si Moises namatay 120 years. Marami pa, yung iba pang Bible characters talagang maabot ng daan bago sila namatay. Sa kasalukuyang panahon, parang bibihira na maabot ng gano'n. Kasi siguro nangyayari yan sa buhay ng tao dahil sa pinakain, kaya madaling mamatay, maaaring sa paraan ng pamumuhay ng kasalibutan, kaya ang nangyayari, baga sila kinukuha ng Diyos, dahil sabi ng Diyos, kapag ang anak niya ay masama, talagang parurusahan niya. Kaya tayo, umiwas tayo sa paggawa ng kasamaan, sa buhay natin ang salita ng Diyos, dahil ang mga pangako ng Diyos ay hindi nagkakabula. Talagang, sabi nga, mawawala ang langit at lupa, pero ang salita ng Diyos ay nananatili. Yung sa sarili kong karanasan, napagtagumpayan ko ang dalawang operasyon na nangyari sa buhay ko dahil nagtiwala rin ako sa Panginoon. Nakahiga na ako sa operating table, sabi ko lang kay Lord, ikaw na po ang bahala sa buhay ko. Alam ko po, magtatagumpay ang operasyon. So, yung pagtitiwala natin sa Panginoon, basta tayo nagtitiwala sa Diyos ay talagang ipinagkakalob niya yung mga kahilingan natin. Yung mga answered prayers, pag tayo may mga prayer requests at na tugunan, ibig sabihin, ibibigay ng Diyos ang ating
panalangin. So, magtiwala lang tayo sa pangako ng Diyos. Magtiwala tayo sa Kanyang mga magagawa para sa ating buhay. Pangatlo, at pangako rin ng Diyos na habang tayo nakaunay sa Kanya at magtiwala sa Kanya, ang buhay natin ay Kanyang pasasaganahin. So, magkamang hindi tayo mahawak ng milyon. Pero, masagana tayo sa ating buhay, hindi tayo nagugutom, sa ating pananampalataya, ay hindi tayo nakakatulog, hindi yung mga biyaya ng Diyos sa ating buhay bilang mga mananampalataya. Pangalawa, yung faith comes from the heart. A, walk by faith. To walk in goodness. For this very reason, make every effort to add to your faith goodness, and to goodness, knowledge, and to knowledge, self-control, and to self-control, perseverance, and to perseverance, godliness, and to godliness, brotherly kindness, and to brotherly kindness, love. Kapag nasa atin yung mga ganong katangian, nangingibaw yung pag-ibig natin sa ating kapwa. Yung love. Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa ating kapwa. Taglay natin ang mga katangian ito at pinagyayaman natin ang pagkakakilala natin sa Panginoon sa Kristo ay hindi mawawalan ng kabuluhan at kapakinabangan. At kung taglay natin ang mga binanggit na katangian, nakikita sa buhay natin ang salitang Christ-likeness. Dahil sinasabuhay natin ang magandang balita na ipinangangaral din natin sa iba. So yung pangatlo, eagerness to be productive. Letter A, sabi niya, dapat din natin tandaan na tayo ibinili ng hindi matutumbasang halaga at nilinis na sa ating ang ating mga kasalanan. Kaya dapat tayo maging masikasig na magpalago ng pananampalataya sa ating sarili at sa ibang tao. Share the good news. Sikapin natin magkaroon tayo ng mga cell group, maging sa kabaihan o nakihabay o sa ating lahat sa buong kongregasyon. Magkaroon tayo ng cell group para yung magandang balita ng kaligtasan ay na nare-remind na i-share natin sa iba. Dahil yun ang sinabi ng Diyos, go and make disciples of the nations. Kaya sikapin natin magkaroon tayo ng cell group. Sa mga kababaihan, sa kalalakihan, YMO, kabataan, nagpapatuloy ba yung ating cell group? Bagamat ako ay nagkukulang pa sa cell group dahil hindi ko ka magampanan ko. Pero loobin ng Diyos na maliguli yung mga cell group ko. Pag nakabuo tayo ng cell group, siyempre, lalalim sila sa pananampalataya. Lalago na sila sa salita ng Diyos. At kung malago na sila, dahil tinanggap na nila ang Panginoon sa puso nila, invite them to church. Hayaan na natin sa ating church para makalig pa sila ng mas marami pang salita ng Diyos na ibinabahagi ng ating pastor at ng mga Jacobel at ng ibang kababaihan na muna sa ating iglesia. Mahal kasi yung kapag pinaingay tayo, naaalagaan din natin para nagpapatuloy. Si Jackie kasi, pag nakikita kami, o saan ka ba? Tumatin pala sa isang church, inaanan. Sabi ko, saan ka ba talaga? Paalala ko namin sa kanya, papaalala ko sa kanya, na saan talaga ang puso niya? Dito sa inyo, ito tumatin doon sa isa, kabila. Sabi ko, magsimba ko ulit. Kasi yung si Jackie, katagal ko na rin na celebrate. Kumbaga, yung asawa niya kasi kapatid ni na Ana. Kumbaga, nahihila din sa nung kabila.
dahil doon sa mga kapatid. Yung asawa, si Sunny. Pero si Jackie, ang puso niya ng faith. Sabi ko, magpatuloy ka lang dito sa IFM. And letter C, number 3, live to be friendly, brotherly, sisterly, with love and care. Lagi natin silang kumustahin. Yung mga server na binuo natin, dati pa, kumustahin, paalalahanan palagi na may gawain tayo sa church at laging anyayahan natin na makagalo. Alam ko may mga server kayo pero yung iba nakakarating ba? Pero nakikita ko nakakarating ng iba. Sana magpatuloy tayo sa ating mga server para lalong maging matatag yung ating kongregasyon, maging matatag yung ating samahan dito sa church, lumaki pa yung ating mga kasama. So yung ating nag-aralan ngayon, divine calling, sabi nga, godliness through our knowledge of Christ, live by His words, live by His promises. Faith comes from the heart, walk in faith, walk in goodness. And eagerness to be productive. Share the good news, invite them to church, live to be friendly, brotherly, and sisterly, with love and care. Ang ganda lang po, tayo yung manalangin. Panginoon, maraming po salamat sa tapos namin magbubulay-bulay ng iyong salita. Nawa, Panginoon, ang mga salita mo ay matino sa puso namin, may isabuhay po namin sa aming araw-araw na buhay. Patuloy mo po kaming gabayan mo po ang bawat isa. Patuloy na higuin ang puso ng bawat isa na ikaw po lamang, Panginoon, ang aming unahin at bibigyan ng karangalan. Panginoon, patuloy mo pong pagpalain, paspasan pagpalain at ingatan mo po ang lahat ng narito at lahat po ng wala dito sa church. Alam niyo po, Panginoon, kung sino-sino sila, ikaw po, Panginoon, ang umipo sa mga puso nila upang magpatuloy sa pananampalataya. At pagpapasalamat sa iyo. Salamat po, Ama, sa gabi nito at nawa, Panginoon, umuwi po ang bawat isa na taglay ang biyaya na nagmumula po sa iyo. Pangalan ni Jesus, Amen. Ito, at po na iyogi sa pagbabagi ng balay na salita. Ay doon po itadako tayo sa ating kahit sinabalik na dadali ng ating nabalit na si Sister Susan Rosado. Halina't magbigay sa gawain ng Diyos. Maraming po natin mga Lord, maraming po salamat sa mga kalogwe ko, Panginoon, at patulungan mo ito kung magamit po namin. Kaya kailangan po, Lord, na yung iglesia, Panginoon. Lord, pagpalain mo po ang mga nakapagpigay. Kaya din po, Panginoon, ang mga hindi nakapagpigay. Report namin, Panginoon, pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po. Kayo po dyan ako sa mga announcement sa IRA Cathedral. Ito po ay ginaganap yung Sunday na sa ganap na alas ng hapon. Sa Sunday po, service sa August 24 po. At kung speaker si Jack Opel Duran, ang presider si
Brother Ray Lozada. Ang opening prayer was si Sister Leon Santos. Ang worship leader ay si Sister Mary Joy Otero. Tithe and offering establishment, this is Sister Rosita Barsa. Ang ating usher ay si Sister Judith Borbon. Ang flower sponsor po ay si mga Santa Family. Midweek and prayer meeting po sa August 28 na alas 7 ng gabi. Ang ating speaker ay si Sister Larna Costa. Ang ating worship leader ay si Brother Reynald Lozada. Ang ating usher ay si Brother Ryan Mendoza. And testimony ay Brother John Kurtz. Meron po tayong live group mentoring every Wednesday, mga kalakihan, 7 p.m. Sa women's group po ay every Friday, alas 6 ng hapon. Sa 8 division po, sa dating na August 23, meron po tayong 8 division, alas 8 ng umaga. August 25 po sa San Jose Oval, nagtayang ng chatting devotion. Open to all members. Maganda kayo mami. Ano po yung may baon? Bawal ang budget. Ayun, fasting. Walang baon. Kung 8 lang naman yan, Lord. Kung 8 lang naman siya, Lord. Ano naman sa tayo? Score sa tayo. Lord, hanggang 8 lang naman siya. Di ba 9 kayo? Oh. Okay na, wala Lang naman. Ano yan? Asahan ko pala sa long march o morning prayer sa September 6, alas 5 ng umaga. NCR1 YNO Gathering, October 4. Sa alas 7 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa Ayala Malanday. Meron registration fee na 150. Sa Devoted, YWAP NCR1 District Conference, August 25, 9 a.m. to 4:30 p.m. sa IRN Marikina. Meron registration fee na 150. Kayo po ay natin na lang sa closing session natin. Kayo po ay tumayo. Lord, ulit kami ay nagpapasalamat po sa gabing ito. Salamat po, Lord, sa bawat isa na inyong pong ginamit. Salamat po, Lord, sa inyong pong mensahero sa gabi po ito. Salamat po, Lord, sa inyong mga salita na nagpapaalala sa amin, Panginoon, sa inyong pong tunay na pagkatawag po sa bawat isa po sa amin. Patuloy kami lumakalakad, Panginoon, sa aming pong pagkatawag, sa inyong dakilang
especially Lord sa pag-aakay ng mga kaluluwa, Panginoon, na wala pa po sa inyo. Patuloy niyo, Lord, na bigyan kami ng init ng pagmamahal sa mga gawain, sa aming pananalangin sa lahat ng mga gawain, Panginoon. At ingatan yung Panginoon kami sa anumang mga iba't ibang ulit pagsubok, Panginoon. Lord, dinadalangin po namin, Panginoon, patuloy kayong kumilos sa aming buhay, sa buhay ng aming mga kapatid. At maging po, Lord, sa aming mga prayer, concern, mamaya, Panginoon. Patuloy namin maranasan ang katugunan, Panginoon, sa aming mga pananalangin. Pinupuri ka namin, sa Kanya na makakapag-ingat sa inyo upang kayo hindi magkasala at makakapagharap sa Diyos ng walang kapintasan at ng may malaking kagalakan. Sa aming Diyos na ating tagapagligtas sa pamagitan ni Jesucristong Panginoon natin. Sa Kanya ang papurihan, karangalan mula pa nung una, ngayon at magpakailan pa man ang lahat ng nagmamahal sa Diyos, magsabi ng Amen. Magpalain po kayo ng Diyos, mga kapatid.